Karamihan sa mga tao sa buong mundo ay sinasabing hindi kailanman babagsak ang China. Ito kasi ang tinaguriang factory of the world, ang bansang sinasabing magiging susunod na superpower. Ang ekonomiyang pinaniniwalaang hindi kailanman hihinto sa pag-angat. Pero sa likod ng matataas na gusali at magagandang slogan nila, may isang bagay na tahimik na nabubulok. Ito ang kanilang pekeng population numbers, trilyon-trilyong bad loans, at mga kabataang unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. At si Xi Jinping pati na ang buong Communist Party ay ayaw aminin ang katotohanan. Kahit na unti-unti nang gumuho ang buong sistema nila, ngayon basag na ang ilusyon. Tapos na ang ilusyon at kitang-kita na bumabagsak na ang mga numero. At ang sinasabi nilang pag-angat ay tapos na. Ang dahilan nito ay hindi dahil pinigilan ito ng West, kundi dahil pinupunit na ng sariling sistema ng China ang sarili nito mula sa loob. Sa video na ito, himayin natin ang totoong dahilan kung bakit natapos ang pag-angat ng China. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Simulan natin sa pinakamalaking kasinungalingan sa lahat, ang Belt and Road Initiative. Naalala mo ba noong sinasabi ng China na babaguhin nito ang buong mundo? Mga highway sa buong Asia, mga riles ng tren sa Africa, at mga pantalan sa bawat kontinente. Isang infrastructure network na nagkakahalaga ng mahigit $1 trillion na maglalagay sa Beijing bilang sentro ng bagong global economy. Tinawag nila itong win-win, isang modernong Silk Road. Pagsapit ng 2025, mahigit 150 countries ang pumirma. Pero ito ang totoong nangyari. Huminto ang mga proyekto, sumabog ang gastos, lumabas ang mga corruption scandal, at paisa-isang umatras ang mga bansang dati todo suporta. Sa Kenya naman nagtayo ng riles ng tren na pinunduhan ng China. Ang plano, ikonekta ang Nairobi papuntang Uganda at pasiglahin ang kalakalan sa East Africa. Ang resulta, bigla na lang natapos ang riles ng tren sa gitna ng walang istasyon. Walang koneksyon, walang kasunod, bilyon ng ginastos, isang riles na literal na walang patutunguhan. At hanggang ngayon nagbabayad pa rin ng Kenya ng utang. Sa Sri Lanka naman, itinayo ng China ang Hambantota Port. Pangako nila, gagawin itong malaking trading hub. Pero pumalpak ito, walang dumating na trapiko, walang kita, nang hindi na kayang bayaran ng Sri Lanka ang utang. Kinuha ng China ang kontrol ng port sa loob ng 99 years. Tinawag ito ng mga kritiko na debt trap diplomacy. Para sa Sri Lanka, isa itong sakuna. Isang strategic asset ang nawala, hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala na silang pagpipilian. Sa Malaysia naman, pinahinto ang East Coast Rail Link noong 2018 matapos matuklasan ng sobrang taas na gastos at mga alegasyon ng corruption na kinasangkutan ng dating Prime Minister at mga state companies ng China. Na-restart lang ang proyekto matapos bawasan ng budget ng halos 1/3 at baguhin ng lahat ng kasunduan. Kahit ngayon maingat pa rin ang Malaysia. Sa Kazakhstan naman, ang Kyrgyz Dry Port na inaasahang magiging sentro ng China-Europe rail trade ay halos bakante pa rin. Sobrang optimistic na demand forecast at katiwalian ang nagpaikot dito mula sa inaasahang hiyas papunta sa monumento ng maling plano. Hindi lang developing countries ang umatras. Noong 2023, ang Italy ang unang G7 country na nagpahiwatig ng pag-alis sa Belt and Road matapos amining disappointing ang naging resulta. At ang Pilipinas, sa ilalim ng bagong administrasyon, kinansela ang 3 major Chinese-funded railway projects noong 2023. Ang dahilan? Hindi tumupad ang China. Isang opisyal ang nagsabi ng diretsahan, hindi kami pwedeng maghintay magpakailanman. At dito nagiging malinaw ang lahat. Ang Belt and Road ay hindi simbolo ng walang katapusang lakas. Ito ay salamin ng sistemang puno ng utang, maling bilang, at pangakong hindi kayang tuparin. At habang bumabagsak ang mga proyektong ito sa labas ng bansa, mas lalong nahuhubaran ang katotohanan sa loob ng China. Ang mga numero ay nagsasalita at ang kwento na sinasabi nila ay brutal. Sa kabila nito, sa pagitan ng 2019 at 2020, bumagsak ng mahigit 50% ang Chinese investment sa mga bansang kasali sa Belt and Road. At ngayon higit 80% ng mga government loans ng China ay napupunta na sa mga bansang lubog na sa utang. Hindi na nagtatayo ng imperyo ang Beijing. Nagpapanik na lang sila para pigilan ang mga default.
Ang dating engranding pangarap ng China-led infrastructure revolution ay nauwi sa magulong halo ng mga proyektong natigil, mga utang na hindi nababayaran at mga pangakong hindi natupad. Trilyon-trilyon ang ipinangako, ang dumating utang, sablay na sistema at pagkadismaya. Pero hindi lang pera ang kasinungalingang ibinenta ng China. May mas malalim pa. Sinasabi sa atin sa loob ng maraming dekada na ang China ay may 1.4 billion na tao. Narinig mo na ang numerong iyan ng libu-libong beses. Paulit-ulit, parang banal na katotohanan. Yan daw ang pundasyon ng lakas ng China, isang napakalaking workforce, isang dambuhalang consumer market, at ang dahilan kung bakit sinasabing itinakda silang mangibabaw sa mundo. Pero may problema. Posibleng mali ang bilang ng halos 100 million na tao. Noong 2022, may lumabas na malaking leak mula sa isang provincial police database at ang lumitaw ay nakakagulat. Ayon sa datos, ang rehistradong populasyon ng China ay nasa paligid ng 1.28 billion, hindi ang opisyal na 1.41 billion. Ibig sabihin, 10-10 milyong tao na sinasabi ng gobyerno na umiiral, posibleng hindi naman talaga nag-exist, mga multo sa papel, mga taong nasa spreadsheet lang. Paano nangyari iyon? Simple lang ang sagot. Sa sistema ng China, binabase ng Beijing ang pondo sa population numbers. Mas maraming tao, mas malaking budget para sa eskwelahan, ospital, at infrastructure. Noong panahon ng one-child policy, konektado rin ang birth quota sa political performance ng mga local officials. Kapag kulang ang nireport mong kapanganakan, may parusa. Kapag mas marami ang nireport mong tao, mas maraming resources. Kaya nagsinungaling sila. Gumawa ng mga phantom babies, nag-double count ng mga residente, hindi inalis ang mga patay sa registry. At sa paglipas ng mga dekada, ang maliliit na kasinungalingan ay nag-ipon hanggang maging malaking bangin sa pagitan ng propaganda at realidad. Matagal nang nagbababala ang mga demographer tungkol dito. Isa na rito si Yi Fuxian na noong 2007 ay nagsulat ng libro na nagbabala sa paparating na population decline ng China. Ang libro niya ay pinagbawal dahil sumasalungat ito sa opisyal na kwento ng gobyerno. Pero pagsapit ng 2022, pare-pareho na ang sinasabi ng mga independent researchers. Matagal nang nag-peak ang population ng China, mas maaga kaysa sa inaamin ng Beijing. At posibleng hindi man lang talaga umabot sa 1.4 billion. Pagdating ng 2021 census, may isa pang red flag. Na-delay ang paglabas ng resulta. At nang lumabas na halos walang growth kumpara sa nakaraang taon. Pagkatapos noong 2022, inamin na ng gobyerno ang hindi na nila kayang itago. Bumaba ang populasyon ng 850,000 na tao. Ito ang unang population decline mula pa noong mga famine ng 1960s. Mas masakit pa ang detalye. Ang bilang ng mga ipinanganak noong taong iyon ay bumagsak sa 9.56 million. Ang pinakamababang bilang sa buong kasaysayan ng People's Republic. At kahit yan malamang masyado pang optimistic, kung ang tunay na populasyon ay mas malapit sa 1.28 billion, ibig sabihin ay matagal nang nawawala ang 10-10 milyong tao. Mas marami pa kaysa sa inaamin ng gobyerno. Posibleng umabot sa 100 million na tao ang umiiral lamang sa data, hindi sa totoong buhay. Ang epekto nito ay nakakatakot. Kung mas kaunti ang tao ng China kaysa sa inaakala, na-overestimate ang ekonomiya nito. Mas maliit ang workforce, mas mahina ang consumer market at ang mga global companies na tumaya sa walang katapusang paglago ng China. Posibleng tumataya lang pala sa isang mirage. At kapag nagsinungaling ka tungkol sa dami ng tao mo, hindi mo kayang paghandaan ang mangyayari kapag bigla silang nawala. At dito pa lang lalong lumalala ang problema dahil hindi lang nawawalan ng tao ang China dahil sa maling bilang. Nawawala ang kinabukasan nito. Noong 2022, bumagsak ang fertility rate ng China sa 1.09 children per woman. Yan ay catastrophic. Kailangan mo ng 2.1 para lang mapanatili ang isang stable na populasyon. At ang China, malayo na roon. Sa puntong ito, mas mababa na ang fertility rate ng China kaysa sa Japan. Mas mababa kaysa sa Italy. Mas mababa pa kaysa sa South Korea sa pinaka-worst nitong panahon. At hindi ito nangyari ng dahan-dahan. Noong 1970s, ang karaniwang babaeng Chinese ay may 5 o 6 children. Pagsapit ng 1990s, bumaba iyon sa paligid ng 2 at ngayon, halos 1 na lang. Sa loob lang ng 2 generations mula sa malalaking pamilya, napunta ang China sa halos wala ng pamilyang nabubuo.
Ang resulta ay isang demographic implosion na halos walang kapantay sa modernong kasaysayan. Ang median age sa China ay nasa 40.1 na ngayon at mabilis pang tumataas. 20 taon lang ang nakalipas, nasa late 20s pa ito. Ngayon 1 in 5 Chinese ay mahigit 60 years old na at ang bahaging iyan ng populasyon ay malapit ng sumabog ang dami. Kasabay nito gumuho naman ang bilang ng mga kabataan. Bawat bagong henerasyon ay mas maliit kaysa sa nauna. Ang working age population ng China ay nag-peak noong 2014 at mula noon taon-taon na itong lumiit. Noong 2022 lamang nawalan ang China ng 10 million working age adults. Isipin mo yon, 10 million workers nawala sa loob lang ng 1 year. At hindi pa ito ang pinakamasama. Ang tinatawag na dependency ratio, ang bilang ng mga retirado at bata kumpara sa mga nagtatrabahong adulto ay mabilis na tumataas. Noong 2024 may 44 dependents ang China sa bawat 100 workers. Pagsapit ng 2050, posibleng umabot ito sa mahigit 70. Ibig sabihin mas kaunting manggagawa ang magpapasan ng mas maraming lolo at lola. Brutal ang math, imposible ang economics. May mga projection na nagsasabing posibleng mawala ang halos kalahati ng working age population ng China bago matapos ang siglo. Half. Ang ekonomiya ng China ay itinayo sa mura at saganang labor. Kaya ang tanong ngayon, ano ang mangyayari kapag ang labor force na yan ay nabawasan ng kalahati? Pero ito ang talagang nagpapalala sa lahat, ang bilis. Ang Japan ay tumanda sa loob ng maraming dekada. May oras itong mag-adjust, mag-ipon, magtayo ng social systems. Ang South Korea ay nakita ang problema at kahit papaano ay nagsikap humabol. Ang China, mas mabilis itong tumatanda kaysa sa alinmang major country sa kasaysayan ng tao. At higit sa lahat ginagawa ito ng China habang hindi pa ito mayaman. Ang Japan ay mayaman na noong tumanda. Ang China ay tumatanda bago pa yumaman. Ito ang tinatawag ng mga demographer na middle income trap. Pero sa bersyong mas malala pa, kailangan mo ng batang workforce para makaahon mula sa kahirapan. Pero sinira ng China ang sarili nitong kabataan sa pamamagitan ng one-child policy. Ngayon naipit na sila. Hindi sapat ang yaman para alagaan ang matatanda. Hindi sapat ang kabataan para pasiglahin ang ekonomiya. At ito ang parte na dapat ikatakot ng Beijing. Hindi na ito kayang ayusin. Alam ng gobyerno na nagkamali sila. Noong 2016, tinapos ang one-child policy at pinayagan ng 2 children. Noong 2021, ginawa itong 3. Mismong si Xi Jinping ay nanawagan sa mga kabataan na yakapin ang tinatawag niyang patriotic childbearing. Pero walang nakikinig. Pagkatapos ng mga dekadang paulit-ulit na sinabihan ng mga tao na one child is best, nag-adjust na ang lipunan. Sa mga lungsod, sinasabi ng mga mag-asawa na sobrang bigat ng gastos, bahay, edukasyon, healthcare. Maraming kababaihan na ngayon ay may edukasyon at career ang pinipiling magpakasal ng late o hindi na magpakasal. Bumagsak ang marriage rate kasabay ng birth rate at may isa pang dahilan na bihirang pag-usapan, trauma. Ang one-child policy ay hindi lang propaganda. Ito ay pamimilit. May forced sterilizations, may forced abortions, may malalaking multa. At ang sugat na iniwan nito sa lipunan ng China ay hindi basta nawawala. Buong henerasyon ang lumaki bilang only children, araw-araw nakikitang hirap ang kanilang mga magulang na suportahan ng 4 grandparents. Ngayon ang mga batang iyon ay matatanda na. At ang sagot nila, ayoko na. Kahit pa sa isang himala, biglang tumaas ang fertility rate ng China bukas, hindi na yun sapat. Aabutin pa ng maraming dekada bago maging produktibong adults ang mga batang ipapanganak ngayon. Tapos na ang laban. Nakapirmi na ang direksyon ng populasyon. Ang demographic time bomb ay hindi paparating. Sumabog na ito. Tumatanda ang China bago pa ito yumaman. At hindi ito tulad ng Japan o South Korea na tumanda bilang mayayamang bansa at may matitibay na institusyon. Ang per capita income ng China ay malayo sa kanila. Mas manipis ang kusyon. Kulang ang pondo ng pensions, mababa ang retirement age, at higit sa lahat walang immigration na pwedeng sumalo sa kakulangan. Ang mga dayuhan ay mas mababa pa sa 1% ng populasyon ng China at wala ring political will para baguhin yon. Kaya sinubukan ng China na kontrolin ang problema at doon mas lalo itong bumilis pababa. Ang buong lehitimasyon ng Chinese Communist Party ay nakasalalay sa isang pangako, growth at prosperity. Sa loob ng maraming dekada, simple ang kasunduan. Isinusuko ng mga tao ang political freedom kapalit ng pagyaman ng buhay. Pero ano ang mangyayari kapag huminto ang pag-unlad? Hihigpitan ang kontrol.
At ang kontrol na iyon ng ngayon ay sumasakal sa kinabukasan ng bansa. Sa ilalim ni Xi Jinping, nagsentro ang kapangyarihan sa antas na hindi pa nakikita mula pa noong panahon ni Mao. Nilinis ni Xi ang mga kalaban, pinuno ang sistema ng mga loyalist at inilagay ang sarili bilang hindi matitinag na leader. Walang puwang para sa dissent. Delikado ang honest feedback. At kapag delikado ang mag-ulat ng masamang balita, hindi naayos ang problema. Itinatago ito. Tingnan mo ang youth unemployment. Noong kalagitnaan ng 2023, umabot ito sa 21.3%, ang pinakamataas na naitala. Milyon-milyong college graduates ang walang trabaho. Ano ang sagot ng gobyerno? Itinigil ang paglalabas ng data. Binura, tinanggal. Parang walang nangyari. Nagbiro ng mapait ang mga Chinese netizens. Kapag ipinikit mo ang mata mo, hindi ito umiiral. Ganito rin ang nangyari sa Zero COVID. Sa loob ng halos 3 years, ipinatupad ng China ang ilan sa pinakamahihigpit na lockdown sa mundo. Buong lungsod ang isinara. May mga taong nakulong sa sariling apartment, duguan ng ekonomiya. Pero walang provincial official ang naglakas loob na questionin ng polisiya dahil galing ito kay Xi mismo. Nang tuluyan itong bumagsak dahil sa mga protesta noong huling bahagi ng 2022, bigla-bigla namang binaliktad ng gobyerno ang direksyon. Isang iglap, wala na ang mga kontrol. Ang resulta, isang malawakang alon ng infections at deaths na hindi nila pinaghandaan. Yan ang presyo ng authoritarian rigidity. Hindi ka pwedeng mag-adjust, hindi ka pwedeng mag-correct, hindi ka pwedeng umami ng pagkakamali. At ngayon ang parehong dinamika ang sumasakal sa innovation. Simula 2020, inilunsad ni Xi ang malawakang crackdown sa tech sector ng China. Nang batikusin ni Jack Ma ng Alibaba ang mga regulators sa isang public forum, bigla siyang nawala sa publiko sa loob ng ilang buwan. Nang muli siyang lumitaw, iba na ang dating. Tahimik, maingat, parang nabasag. Malinaw ang mensahe. Walang masyadong malaki, masyadong matagumpay o masyadong konektado para hindi galawin ng partido. Noong 2021, binura sa isang iglap ang private tutoring industry, isang sektor na nagkakahalaga ng bilyon at nagbibigay ng trabaho sa milyon-milyon. Bakit? Dahil nagpasya si Xi na lumilikha raw ito ng inequality at dagdag pasan sa mga magulang. Isang policy directive lang at nabura ang isang buong industriya. Nalugi ang investors, nawalan ng trabaho ang workers. At ang mensaheng iniwan sa lahat ng entrepreneur ay malinaw na malinaw. Umiiral lang ang negosyo mo hanggat pinapayagan ka ng partido. Sa kabila pa nito, isa-isa nang tinamaan ng mga tech giants ng China. May pinagmulta, may pinilit mag-restructure at may halos tuluyang binuwag. Ang Ant Group na ang IPO sana ay magiging pinakamalaki sa kasaysayan ay kinansela sa huling minuto. Ang Didi na madalas tawaging Chinese version ng Uber ay napilitang mag-delist mula sa US stock exchanges. Hindi ito tungkol sa pag-aayos ng tunay na problema. Ito ay tungkol sa paalala kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Doon nagsimulang umatras ang mga foreign companies. Natakot sila sa biglaang paggamit ng state power. Kung kayang sirain ng Beijing ang isang tech giant overnight, ano ang ibig sabihin nito para sa mga foreign investors? Isang professor mula sa Cambridge na nag-aaral ng business climate ng China ang nagsabi ng diretsahan. Ang mga pulisya ni Xi ay lumilikha ng kultura ng takot na pumipigil sa innovation at nagtutulak sa mga entrepreneur na umalis ng China. At yun mismo ang nangyayari. Umaalis sila. Ang mga mayayamang Chinese ay unti-unting inilalabas ang kanilang pera palabas ng bansa. Ang mga mahuhusay na kabataan ay nag-aaral sa abroad at hindi na bumabalik. Kahit ang mga Chinese billionaires ay hindi na naniniwala sa sistemang sila mismo ang tumulong bumuo dahil alam nila ang katotohanan. Hindi pwedeng baguhin ang sistemang ito nang hindi ito guguho. Ang tunay na reforma ay mangangailangan ng mas maluwag na hawak ng partido, transparency, rule of law at kalayaang magpuna. Pero para sa CCP, yan ay existential threat. Palagi nilang tinuturo ang pagbagsak ng Soviet Union bilang babala na ang kahit kaunting pagluluwag ay hahantong sa pagkawatak-watak. Kaya imbes na ayusin ang problema, sinisensor nila ito. Imbes na payagan ng innovation, dinudurog nila ito. Imbes na bigyang lakas ang mamamayan, binabantayan nila ito. Ito ay isang closed loop. Ang parehong hierarchy na lumikha ng mga problema ang siyang inaasahang lulutas sa mga ito. Walang external input, walang pag-amin ng pagkakamali. At kapag humihigpit ang sistema sa panahon ng krisis,
Ang pinakamahuhusay ang unang umaalis. Ang pinakamatalinong Chinese ay hindi na tumataya sa China. Tumakas ang kapital, tumakas ang talento, at kasabay nila, nawawala ang anumang pag-asang maibalik ang dating sigla. Sa loob ng maraming taon, tahimik nang inililipat ng mga mayayamang Chinese ang kanilang pera palabas ng bansa, papuntang Singapore, Vancouver, Sydney at London. Bumibili sila ng real estate sa abroad, nagbubukas ng foreign accounts, kumukuha ng second passports, ipinapadala ang kanilang mga anak sa foreign universities, walang balak pa uwiin. Hindi ito maingay, hindi dramatic, pero walang tigil. Pagsapit ng 2023, halos gumapang na lang ang foreign investment papasok ng China. Ang mga kumpanyang dati tumitingin sa China bilang kinabukasan, ngayon ay tinitingnan na ito bilang panganib. Lumilipat ang manufacturing sa Vietnam. Inaayos muli ang supply chains sa India. Kahit ang Mexico ay nakakakuha na ng mga pabrika na 10 taon nang nakalipas ay siguradong mapupunta sa China. At ang mga kabataang Chinese, umaatras sila sa sarili nilang paraan. May kilusan na tinatawag na tangping, lying flat. May isa pa na tinatawag na bailan, hayaan ng mabulok. Hindi ito political protest. Walang placard, walang rally. Mas delikado pa ito. Ito ay tahimik na pag-alis. Pinipili ng mga kabataan na huwag nang makipaglaro. Ayaw nang habuli ng trabaho, bahay at kasal na alam nilang hindi na maaabot. Bakit ka magtatrabaho hanggang mamatay para sa isang apartment na hindi mo mabibili? Bakit ka mag-aanak kung hirap ka na sa sarili mo? Bakit ka sasali sa isang sistemang luto laban sa'yo? Dahil dito dagsa ngayon ang mga college graduates sa civil service exams. Handa silang tanggapin ang mababang sahod at nakakasakal na boredom. Basta may konting stability sa isang mundong pakiramdam nila ay wala ng pag-asa. Noong 2023, milyon-milyon ang nag-agawan para sa ilang 100,000 na posisyon lang. Ang private sector na dati makina ng growth at oportunidad ay nagbabawas ng trabaho. Unti-unting namamatay ang innovation. At bago pa itigil ng gobyerno ang paglalabas ng datos, ang youth unemployment ay nasa record highs. Mahigit 21%. Ibig sabihin 1 in 5 na kabataan ang walang trabaho. At yan pa lang ang mga aktibong naghahanap. Marami ang tumigil na lang sa pagsubok at ito ang mas mabigat. Kahit ang mga elite hindi na naniniwala sa kwento. Noong 2022, may lumabas na mga leaked internal discussions na nagpapakitang may ilang Chinese officials na tahimik na umaamin na mas malala ang population crisis kaysa sa sinasabi sa publiko. Pero hindi nila pwedeng sabihin ng lantaran. Bakit? Dahil ang kredibilidad ng partido ay nakasalalay sa pagpapakitang malakas, hindi sa pag-amin ng kahinaan. Kaya nananatiling optimistic ang opisyal na linya habang ang matalinong pera ay tahimik na umaalis. At kapag nawala ang tiwala, humihinto ang makina. Ngayon humaharap ang China sa isang realidad na hindi ito handa, ang pamamahala ng pag-urong. Sa loob ng maraming dekada, ang lehitimasyon ng Communist Party ay nakatali sa growth. Pero ang pag-manage ng decline ay nangangailangan ng ibang kakayahan, transparency, shared sacrifice at social trust, mga bagay na hindi kailanman naipakita ng partido. At ito ang brutal na katotohanan, hindi na gumagana ang mga lumang solusyon. Dagdagan ng infrastructure spending, nauna na yon. May mga tulay na walang dinadaanan, mga ghost cities na walang nakatira, buong developments ang bakante. Ang mga local governments ay lubog sa utang mula sa huling stimulus. Umaasa ang maraming lungsod sa land sales pero sino ang bibili kung lumiit na ang populasyon? Hindi lumilikha ng growth ang pagtatayo kung walang gagamit, bawasan ng interest rates at magbuhos ng credit. Takot na ang mga households. Noong 2023, dinagdagan nila ang ipon at binawasan ng utang imbes na gumastos. Bumagsak ang consumer confidence. Hindi mo mapipilit ang tao na manghiram kung takot sila sa hinaharap. Technology at automation. Malaki ang puhunan ng China sa AI at robotics. Umaasang mapapalitan ng makina ang mga nawawalang manggagawa. Pero hindi bumibili ng produkto ang robots. Hindi sila nagbabayad ng buwis. Kailangan ng ekonomiya ng taong may kita at kumpiyansa. Hindi mo pwedeng i-innovate palabas ang isang demographic collapse, lalo na sa ilalim ng surveillance state na pinarurusahan ng malikhaing pag-iisip. Immigration, hindi mangyayari. Walang kasaysayan ng China ng malawakang immigration. Ang mga dayuhan ay mas mababa sa 1% ng populasyon. Walang infrastructure para tumanggap ng milyon-milyon. Walang political will.
walang social acceptance. Habang ang mga tumatandang bansa sa West ay sinasalo ang mababang birth rate sa pamamagitan ng immigration, ang China ay hindi kaya o ayaw. At kahit pa sa isang himala, biglang tumaas ang fertility rate bukas, aabutin pa rin ng mga dekada bago maging produktibong adults ang mga batang yon. Tapos na ang laban. Nakatakda na ang demographic momentum. Walang makakabaligtad nito sa tamang oras. May mga problema ang China na hindi na kayang ayusin ng mabilis kahit ng isang mahusay na gobyerno. At ang China, wala itong mahusay na gobyerno. Mayroon itong matigas, paranoid at authoritarian system na inuuna ang kontrol kaysa solusyon. Dinisenyo ang sistemang ito para sa paglawak, hindi para sa pag-urong. Para sa pagmomobilize ng resources, pagtatayo ng infrastructure at pagpapatupad ng pagsunod. Wala itong mekanismo para sa maayos na contraction. Walang safety valves, walang tiwala. At kapag ang sistemang ginawa para lumaki ay pumasok sa pagliit, nababasag ito. Hindi ito recession. Ito ay pagbaligtad. Ang pagbagsak ng China ay hindi magiging maingay. Walang pagsabog. Walang biglaang collapse. Ang mga imperyong itinayo sa kasinungalingan ay hindi bumabagsak ng pasulong. Dahan-dahan silang gumugulong pabalik. Nandito na ang mga palatandaan, mga proyektong natigil, lumiit na workforce, nawawalang data, mga elite na umaalis, isang henerasyong sumuko na. Pagsapit ng 2030s, maaaring umabot sa zero o maging negative ang growth rate ng China. Patuloy na babagsak ang working age population. Pipilitin ng utang ang brutal na mga desisyon. May mga probinsyang maaaring de facto na mabankrupt. At ang Beijing, magpapatuloy itong magsinungaling dahil ang pag-amin sa katotohanan ay wawasak sa huling hawak ng partido sa lehitimasyon. Sa loob ng maraming dekada, naniwala ang West na hindi mapipigilan ang pag-angat ng China. Paulit-ulit nating narinig na ang 21st century ay magiging Chinese century, na ang 1.4 billion na tao sabay-sabay na nagmamarcha ay imposibleng pigilan. Pero ang inevitability ay gumagana lang kung totoo ang pundasyon. At ang pundasyon ng China, itinayo ito sa peke na population data, utang na hindi kayang bayaran, at isang one-child policy na sa totoo lang ay demographic suicide. Ngayon gumuho na ang lahat ng iyon. Ang Belt and Road ay nauwi sa debt traps at stalled projects. Ang populasyon ay lumabas na humigit kumulang 100 million na mas kaunti kaysa sa ipinagmamalaki. Ang birth rate ay bumagsak na parang nahulog sa bangin. At sa bawat krisis, iisa lang ang sagot ng Communist Party. Higpitan ang kontrol, patahimikin ang katotohanan at durugin ang dissent. Ngayon nagsasalubong na ang tatlong krisis: economic stagnation, demographic collapse, authoritarian rigidity. Bawat isa ay pinapalala ang isa pa. Hindi nawala ang kinabukasan ng China dahil sa West. Nawala ito dahil nagsinungaling ang sarili nitong sistema sa sarili nito sa loob ng napakatagal hanggang sa dumating ang sandaling ang mga kasinungalingan ay naging hindi na mababaligtad na realidad. Totoo ang himala noon. Kahanga-hanga ang pag-angat. Pero ang sustainability, isa lang pala itong ilusyon mula sa simula. At ngayon tapos na ang ilusyon. Natapos ang pag-angat ng China, hindi sa digmaan, hindi sa revolusyon, kundi sa paglalantad ng katotohanan. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Hindi na babalik ang kabataan. Natutuyo na ang pera. At ang partidong bumuo ng modernong China ay siya ring angklang humihila pababa rito ngayon. Kaya ang tanong ay ito: ano ang mangyayari kapag napagtanto ng second largest economy sa mundo na matagal na pala itong tumatakbo sa hangin lang? Ano ang mangyayari kapag ang 1.4 billion na tao ay nagising at napagtantong naibenta na ang kinabukasang ipinangako sa kanila? Malapit na nating malaman.